Charmaine's point of view. My heart breaks after hearing those bad news. Pilit kong sinisingkin sa aking sarili ang nabalitaan. Wala na raw pareho ang mga magulang ni Rafael dahil nalason? Parang hindi ako makapaniwala. Baby, ano ba? Ano ba yung sinabi ni Dad sa'yo? Paulit-ulit na tanong sa akin ni Rafael. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang sabihin sa kanya ang malungkot na balita. Baby, niyakap ko siya ng mahigpit habang nanginginig ang aking buong katawan. Hinimas niya pang likod ko sa pag-aakalang pinagalitan ako ng dad niya. Kung kinagalitan ka ni Dad, dahil sa nangyari kanina, wag mo na lang siyang pansinin. Ganun lang talaga yun. Sana nga kinagalitan na lang nga ako eh. At least matatanggap ko pa. Pero ito, Diyos kong mahabagin, bigyan niyo po ng lakas si Rafael sa masamang balitang malalaman niya ngayon. Napakabuti niyang tao at hindi ko kayang makita siyang malungkot. Baby, tatagan mong loob mo. Gusto kong malaman mo na kahit na anong mangyari, ay nandito lang ako sa tabi mo. Huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko. Baby, bakit ganyan ang mga sinasabi mo? Naguguluhan ako. Pwede bang diretsahin mo na ako? Nagbuntong hininga mo na ako bago ko sabihin. Hindi si Tito yung kausap ko kanina, kundi yung doktor sa Paris. Wala na raw sila Tito at Tita. Patay na sila. Nalason daw. Umiiyak kong sabi. Masakit na sa akin pa nanggaling ang balitang yun. Nakakadurog ng puso nang makita ko siyang napaluhod bigla sa sahig. No, that was not true. Paano mamamatay ng pagkalason? Kalokohan. Baby, sinubukan ko siyang pakalmahin. No, huwag kang maniniwala agad baby. Baka nag-good time lang ang mga yun. Wait, i-check ko. Kinuha niya cellphone niya at may denial. I will call mom. Sabi niya pa habang naghihintay ng sagot. Maya-maya pa sa tingin ko'y may sumagot na. Mom? Mom, where are you? Sa ibang banda, umaasa kong kausap pa nga ni Rafael si Tita Laura. Kaso ang pag-asang yun ay kaagad nang nawala nang bigla nang humagulhol itong si Rafael. No way. Dead on arrival? Can you please send me a picture for me to believe? I have no time for jokes. Mga 3 minuto lang ang binilang at nagpadala na nga ng picture ang kanina niyang kausap sa kabilang linya. Natakip agad ako ng bibig. Totoo nga, patay na nga ang mga to. Dito na nag-hysterical si Rafael. Kulang na lang ay sabunutan na niyang kanyang sarili dahil sa labis na sakit na pagkawala ng kanyang mga magulang. Maski ako ay parang namatayan din dahil magulang ko na rin silang naituring. Sana pala, hindi na kami umuwi ng Pilipinas kung alam lang namin na ganito ang mangyayari. Sana, tumanggi na lang ako sa pakiusap ni Tito Lucas. Sana, nakinig na lang ako kay Rafael. Abot-abot ang hinagpis at pagsisisi ko. Kung pwede lang ibalik ang kahapon. Kahit na masakit at kahit na kanina ko pang gustong mag-breakdown, ay hindi ko magawa dahil kailangan ako ng aking nobyo. Kailangan niya ng balikat ko ngayon at panahon na para makabawi naman ako sa kanya. Kung pwede ko lang kunin sa kanyang sakit na nararamdaman niya ngayon, ay ginawa ko na. He doesn't deserve this pain. Hanggang sa napagod na nga si Rafael sa kakaiyak. Nakatulog siya sa aking balikat. Hinayaan ko matulog muna siya para kahit papaano, ay pansamantala naman siyang makalimot. Hinaplos-haplos ko ang kanyang buhok hanggang sa dapuan na rin ako ng antok. Napakaraming nangyari ngayong araw. Nakakapagod at nakakalungkot. Sa Diyos ako kumapit at nagtiwala dahil siya lang ang nakakaalam ng lahat kung bakit ito mga nangyayari. Kinabukasan, maagang umalis ng mansyon si Rafael dahil may importante lang daw siyang kukunin sa office niya. After that, lilipad na kami pabalik ng Paris para ayusin ang pagbuburula ng kanyang mga magulang at para na rin makasamang mga ito sa huling saglit. Habang hinihintay ko si Rafael ay nag-umpisa na ako mag-empake ng mga gamit. Ako na rin ang nag-ayos ng maleta niya para na rin makaalis kami kaagad pagdating niya. Habang nagtitiklop ako ng mga damit ay bigla ko na-realize na walang silbi ang kayamanan o anumang material na bagay kung mawawala naman sa iyo ang mga taong mahal mo sa buhay. Samantala, after an hour, naka-receive ako ng text messages mula kay Rafael saying na pauwi na raw siya at 1:00 raw ang flight namin kaya mag-ready na raw ako at doon ko na lamang siya antayin sa may gate dahil hindi na raw siya bababa. At gaya nga ng sabi niya, ay mabilis ko nang binaba ang mga gamit namin. Ilang minuto lang ang lumipas at dumating na nga siya. Sinalubong niya ako at tinulungang ilagay sa compartment ang mga dadalhin naming malata at saka kami sumakay.
Kitang-kita ko sa mga mata niya na malungkot pa rin kaya naman pilit akong nag-isip na ikikwento para naman malibang siya habang nagmamaneho. Baby, pagbalik natin sa Paris, mag-umpisa na rin tayong bumuo ng pamilya. Ano sa tingin mo? Sigurado ako matutuwa ang mga parents mo kapag nagpakasal tayo at nagkaroon ng mga anak. Ilan bang gusto mo? Ako, okay lang sa akin yung 4. Kahit anong gender basta 4 na magkakasunod. Gusto ko normal delivery. Ayaw ko nang binibiyak yung tiyan. Bigla siyang napangiti sa huli kong sinabi. Baby naman, 4 na sunod-sunod na normal delivery. Hindi ba masakit yun? Hindi naman siguro. Maganda kasi yung isang palakihan na lang. Pero nag-aaral ka pa. Paano na yung mga pangarap mo kung magkakaanak agad tayo? Paano na yung pagmumodelo mo? Paano kung sabihin ko sa'yo na ikaw ang pangarap ko? Pangarap kong bumuo ng pamilya kasama ka? Ang cute kaya nun. Yung mag-aalaga lang ako ng mga anak natin maghapon tapos hihintayin ka naming umuwi tapos may dala kang pasalubong sa amin? Ang saya siguro nun. Talaga, yun ang pangarap mo? Pareho pala tayo. Ikaw din ang pangarap kong makasamang bumuo ng pamilya. Ikaw ang pinapangarap kong maging ilaw ng tahanan sa bahay ko. Baby, you are my life now. Only you. Kung ganun, Rafael, tuparin natin ang pangarap natin. Tinignan ko siya at pinagmasdan kong kanyang reaksyon sa aking sinabi. Ngunit hindi na siya nagsalita. Naramdaman ko na lang na bigla nang bumilis ang takbo ng sasakyan na parang, Baby, wala tayong preno. Saad niya habang mahigpit ang hawak sa manibela. Oh my God! Nang lingunin kong daan ay doon na ako kinabahan. Diyos ko po! Napakursa ko bigla. Wala nang kontrol sa Rafael at dire-diretsong bumbulusok ang aming sasakyan. Baby, higpitan mo yung seatbelt mo. I know Rafael is trying his best to control the car, but unfortunately he cannot control the speed. Rafael! Sigaw ko nang makita kong babangga na kami sa 18-wheeler truck na nakakasalubong namin. Masyado na naging mabilis sa mga sumunod na nangyari. Basta ang huli ko na lang naalala ay iniwasan yun ni Rafael ngunit nahulog ang sinasakyan namin sa bangin. Unti-unti kong inangat ang ulo ko at usok agad ng sasakyan ang unang bumungad sa akin. Mabilis kong binalingan ang nakadukduk rin na si Rafael at tinapik sa likod. Baby, umuusok yung sasakyan. Rafael! Kahit na masakit ang katawan ko at para akong nabalian ay pilit kong nilakasan ang pagtapik sa likod niya. Rafael, baby tara na. Baka sumabog yung kotse. Kahit anong yugyug ko sa kanya ay hindi pa rin siya magising. Kaya naman marahan kong inangat ang ulo niya. My heart beats fast. Natakot ako bigla. Puno ng dugo ang mukha ni Rafael at mukhang malala ang lagay niya. Diyos ko, umaagos yung dugo. Natataranta kong sabi. Hindi ko alam kung ano bang gagawin ko. Kailangan ko siyang mailabas dito. Kailangan naming lumabas ngunit hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Nang tingnan ko ito ay nakita kong nakalis siyang buto ko sa hita. Ano ba itong nangyayaring kamalasan sa amin? Parehas kami may tama at walang darating na tulong sa amin dahil bangin itong nilaglagan namin. Napasubunot ako ng buhok at nang makita kong kamay ko ay ninervyos ako dahil puno ito ng dugo. Shit, may tama din ako sa ulo. Panay ang sigaw ko para na kung mawawala sa aking sarili. Duguan ng boyfriend ko at walang malay, samantalang ako'y litaw ang buto sa hita. Wala akong magawa kung hindi umiyak at sumigaw. Tulong! Tulungan niyo kami! Panay ang check ko kay Rafael at baka gising na ito, ngunit wala talaga. Wala siyang malay. Hanggang sa inabot na kami ng ilang oras, wala pa rin dumadating na saklolo. Ilang minuto lang ang nakalipas at bigla nang nag-blurred ang paningin ko. Nakatingin pa rin ako kay Rafael hanggang sa tuluyan ng napikit ang mga mata ko. Samantala, nagising ako na nasa isang silid na ako. Kulay puti ang pintura ng dingding dito at sa palagi ko ay nasa ospital na kami. Mabilis kong inilibot ang mga mata ko para hanapin si Rafael, ngunit wala ito dito. Nag-iisa lang pala ako dito. Sinubukan kong bumangon ngunit hindi ko maigalaw ang paa ko. Putang na! Napamura ko bigla matapos kong makita na puno ng benda ang hita ko hanggang sa paa. Rafael! Nasan ka ba? Gustong-gusto ko talagang tumayo dahil inaalala ko si Rafael. Nasan kaya siya? Okay lang kaya siya? Nagising na kaya siya? Yung sugat niya, nagamot na kaya? Ang dami kong tanong. Nasaan na ba kasi siya? Yung mga nurse dito, wala bang nakakarinig sa akin? Wala akong magawa, hindi ako makakilos. Manhid ang buong katawan ko ngunit hindi ang puso ko.
Mamamatay na ako sa sobrang pag-aalala. Baby! Iyak na ako ng iyak. Buti na lang at biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. I guess, nurse itong pumasok dahil kulay puti ang suit niyang uniform. Bigla ako nagkaroon ng pag-asa. Nurse, yung kasama ko ho. Yung kasama ko sa kotse. Yung boyfriend ko ho. Si Rafael, nasan po siya? Bungad ko kaagad sa kanya. Dire-diretso itong naglakad patungo sa kama na hinigaan ko at may inayos sa suwero. Nurse, naririnig mo ba ako? Nasaan ka ako yung boyfriend ko? Yung kasama kong naaksidente. Pag-uulit ko pa rito. Napayo ko ang nasabing nurse kaya naman medyo nakaramdam ako ng inis. Nurse, ano ba? Nagtatanong naman ako ng maayos. Nasaan ba kasi yung boyfriend ko? Gusto ko siyang makita. Hi ma'am, yung boyfriend niyo po, nasa operating room pa po siya. Babalitaan ko na lang po kayo kapag pwede na siyang makita. Ha? Bakit nasa operating room? Anong inooperahan sa kanya? May bali rin ba siya sa buto? Ano, sisementohin din ba? Ma'am, hindi pa po namin alam. Magpahinga muna kayo habang naghihintay po tayo ng resulta. And please lang po, wag po kayo sumigaw para hindi umakyat yung dugo sa suwero. May kung anong gamot ang tinurok ang nurse sa dextroscope parang biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Kawawa naman siya, ang bata pa ng boyfriend niya para mamatay. Kanina pa nga sigaw ng sigaw dito yan. Hinahanap yung boyfriend niya. Hindi ko lang masabi na patay na. Mapapagalitan kasi ako ni Doc. Ay ganun, kawawa nga. Kung ako siguro nasa kalagayan niyan, siguro nabaliw na ako. Eto pa ngang malala, wala kami makontak na kamag-anak nila na pwedeng kumuha ng bangkay ng lalaki. Ang bali-balita, kamamatay lang daw ng magulang ng lalaki at pupunta na sana sila kanina dun sa airport kung hindi lang sila na-aksidente. Hala, ang sakit naman. Sigurado ko matatrauma siya ng husto. Dinig na dinig kong usapan ng mga babaeng nurse sa tabi ko. Oo, gising ako ngunit hindi lang ako makadilat, kaya inakala nilang tulog pa rin ako. Pikit mata akong napaluha, parang hindi ako naniniwala sa usapan nila. Hindi maaaring wala na si Rafael. Hindi siya pwedeng mamatay. Alam kong nasa operating room pa siya at nagpapagaling. Sinungaling itong dalawang ito. Pilit kong dinilat ang mga mata ko. I want to talk to them. Gusto kong linawin nilang pinagkakwentuhan nila. What did you just say? Sino nga ulit yung sinasabi niyong patay? Akala ko ba nasa operating room lang yung boyfriend ko? Ginagago niyo ba ako? Narinig niyo po pala. Oo, dinig na dinig kong lahat. Now tell me, totoo bang patay na si Rafael? May diin kong tanong habang nagpipigil ng galit. Oo po, totoo po lahat ng narinig niyo. Patay na po ang boyfriend niyo nang dalhin siya rito ng mga nag-rescue sa inyo. Hindi ko lang po sinasabi sa inyo ito kanina dahil mahigpit po kami pinagbawalan ni Doc. Napangiti ako ng mapait. Rafael promised me na hindi niya ako iiwan. Pero bakit ganito? Umalis siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Ang daya mo. Akala ko ba bubuo pa kami ng pamilya? Bibigyan ko pa siya ng 4 na malulusog na anak. Bakit ganito? Napakasakit. Kung ganun pala'y ayoko na ring mabuhay pa. Gusto ko nang mamatay. Patayin niyo na lang din ako. Please. Sana hindi niya na ako ginamot. Sana pinabayaan niyo na lang kami masabugan ng sasakyan. Ayoko nang mabuhay. Sana panaginip na lang ang lahat ng ito. Dinaan ko sa sigaw ang sakit na nararamdaman ko. Paulit-ulit ko sinisigaw ang pangalan ni Rafael at nagbabaka sakaling marinig niya ako at magising siya. Rafael, baby! Bakit? Bakit kinuha niyo siya sa akin? Ang sakit! Ano bang kasalanan ko sa'yo't kinukuha mo lahat sa akin? Masama ba akong tao para gawin mo sa akin to? Halos questionin na ni Charmaine ang Diyos dahil lahat na lang taong na mahal niya ay kinuha ng Diyos sa kanya. Life's bringing her down. She's not okay. Hindi birong lungkot ang nararamdaman ni Charmaine dahil sa pagkamatay ni Rafael. At kahit na hindi pa okay ang katawan niya, para ilabas ng ward ay talagang kinulit niya ang mga nurse at doktor. Napayagan siyang makita ang pinakamamahal na nobyo. Sakay ng hospital bed ay dinala siya ng mga ito sa morgue kung saan naruroon ang bangkay ng nobyo. Dahan-dahang inalis ng naka-duty na nurse ang puting kumot na nakatalukbong sa labi ni Rafael. Puno ng pasa at tahi ang mukha nito ngunit nandun pa rin ang kagapuhan nito. Baby, gumising ka na dyan. Iniintay na tayo ng parents mo sa Paris. Ililibing pa natin sila kaya tumayo ka na dyan. Huwag ka naman ganyan.
Paano ako makakapunta sa Paris kung ganitong kalagayan ko? Baby, tara na. Ni sa panaginip ay hindi niya lubos na maisip na mangyayari ito sa pamilya ng Soto. Mababait silang tao't likas na matulungin. Hindi matanggap ni Charmaine sa isang iglap ay mawawala ang mga ito. Panay ang hagulhol niya. Gusto niyang yakapin at halikan ng nobyo ngunit hindi niya magawa dahil nga may semento siya sa paa. Baby, ikakasal pa tayo hindi ba? Nag-promise ka eh, umasa ako. Ang sabi mo walang iwanan. Bakit? Bakit hindi ka lumaban? Ang daya mo. Ang hirap ng ganito. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya gumising ka na. Mahal na mahal kita. Halos umiyak na rin ang mga nurse na kasama ni Charmaine sa loob ng morgue. Naaawa sila sa dalaga. Naaawa sila sa nangyari. Akala nila'y sa pelikula lang nangyayari ang ganitong mga eksena. Ngunit hindi pala, sa totoong buhay rin pala. Ma'am, time na po. Kailangan na po nating bumalik sa kwarto nyo. Limit lang yung time na binigay sa atin ni Doc. Wika ng nurse na nagsama sa kanya. Tinignan ito ng masama ng dalaga. Hindi ako aalis dito. Sasamahan kong baby ko hanggang sa mailibing siya. Kailangan niya ako dito. Malulungkot siya kapag iniwan ko siyang mag-isa dito. Pero ma'am, mapapagalitan po kami ni Doc eh. Kailangan na po talaga nating bumalik sa ward. Hindi nga ako sasama. Ililibing ko pa ang boyfriend ko. Ayoko umalis siya na mag-isa. Hindi ka ba nakakaintindi? Nag-umpisa nang magtaas ng boses ang dalaga. Hindi kasi siya maintindihan ng kausap. Gusto ni Charmaine na sama ng nobyo hanggang sa huling sandali nito sa mundo. Sige na, ipasok niyo na siya. Sanay niya sana ng nurse ang dalawang utility na tinulak ang hospital bed na hinihigaan ni Charmaine. Nang maramdaman ni Charmaine na unti-unti nang umuusad ang kama ay dito na siya nagwala. Sinabing hindi eh! Makulit ba kayo? Putya naman! Nakikiusap naman ako sa inyo! Hindi nyo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko sakit eh! Kasi wala kayong puso! Hindi pa rin natinag ang mga utility na umaakay sa kama kaya naisipan ni Charmaine na tumalon at magpatihulog sa baba. Ah! OMG! Buhatin nyo siya, dali! Nashock ang nurse sa ginawa ni Charmaine. Umalo kasi ang ulo nito sa sahig at talagang masama ang pagkakabagsak nito. Ilang sandali pa ay bigla itong natahimik. Shit, nawalan siya ng malay. Patay tayo kay Doc niyan. Magmadali kayo, dalhin niyo siya sa ER. Tarantang-tarantang mga ito. Tsak na malala ang naging tama nito sa ulo dahil sa sobrang lakas ng lagapak nito sa sahig. Parang tunog na nabasag na malaking paso, ganun. At dahil nga sa insidenteng yun, nakomatose ang dalaga. Ilang buwan siyang walang malay at tanging aparato na lang ang bumubuhay sa kanya. Tinaningan na siya ng doktor na kung hindi siya magigising sa susunod na 3 pang buwan, ay tuluyan na itong tatanggalan ng life support. Dahil masyado nang lumalawak ang bill sa ospital at hanggang ngayon ay wala pa rin dumarating na kamag-anak ng dalaga. Jacob's point of view. Matapos akong damputin ng mga pulis ay sa presinto naman ako nagpalipas ng magdamag, gaya ng patakaran. 24 hours akong naghihimas ng rehas. Bullshit! Isang araw na. Bakit hindi niyo pa ako pinapakawalan? Attorney Medrano, please do something. Hindi ako mapapalagay dahil iniisip ko si Charmaine at si Rafael. Ano na kayang ginagawa nila ngayon? Siguro tuwang-tuwa yung Rafael na yun dahil natalo na naman niya ako. Siya na naman ang pinili ni Charmaine kesa sa akin. Tsk, hindi pa rin ako titigil. Sinong niloko nila? Alam ko may nararamdaman pa rin sa akin si Charmaine hanggang ngayon. Ramdam ko yun, kahit katiting alam kong meron. Samantala, ilang minuto pang lumipas ay sa wakas ay pinakawalan na rin nila ako. Mr. Jacob, sana huling beses na kitang makikita dito. Abay, naawa na ako sa'yo. Hindi ka masamang tao pero mali na yung pagmamahal mo sa babae na yun. Mr. Jacob, payo lang bilang lalaki. Kung ayaw na ng babae sa'yo, tigilan mo na. Know your worth. Payo ng pulis na palaging dumadampot sa kanya. Salamat na lang sa payo pero hindi ako titigil hanggat hindi siya bumabalik sa akin. Sa bagay, mahirap turuan ng puso. O paano? Good luck na lang sa'yo. SPO2 luntok nga pala. Nilahad niya sa akin ang kanyang kamay at tinanggap ko naman. Salamat SPO2. Good luck na lang talaga sa akin. Tinapi ko pang balikat niya bago kami tuluyang umalis ni Attorney Medrano. Attorney, salamat ah. Uwi muna ako at kanina pa sumasakit ang likod ko. Okay, you're always welcome, Mr. Jacob.
Sumakay na ako ng sasakyan at nagmaneho pa uwi ng masyon. I need to rest my body. Sobrang stressful ang nangyari at sigurado kung marami kong kailangang harapin sa office bukas. Ang galit ni Mr. Montardes, ang galit ng mga taga-Lesotho, at ang galit ni Charmaine. Hay buhay! Pagdating ko sa mansyon ay dumiretso na kaagad ako sa aking kwarto. Nilipat ko kaagad ang ngalay kong likod sa kama at tulalang napatitig sa kisame. Dapat ko ba talagang ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya? O dapat na akong sumuko? Mahal niya pa ba kaya ako? O ako na lang ang nagmamahal dito? She said that she's in love with Rafael at sinabi niya yun sa harap ng maraming tao. I've done everything what is right to do to win her back. Nilunok ko yung pride ko, nagpakababa ako at hindi na ako nagtira ng konting kahihiyan para lang maniwala siya na mahal ko siya. Ngunit heto, anong napala ako? Naranasan ko ring makulong ng walang ginagawang krimen. I'm Jacob Cuevas. I am powerful pero punyeta. Hindi ko magamit sa kanya. Kinabukasan, gaya ng inaasahan ko, madaming media ang nagkakagulot na gaantay sa labas ng kumpanya ko. Wala sana kong balak na estimahin ng mga ito ngunit mapilit sila. Pilit nilang kinakalampag ang bintana ng kotse ko. Mr. Jacob, bakit po kayo nang gulo sa launching ng Lesotho? Totoo po bang ex niyo si Miss Charmaine na model ng Lesotho? Mr. Jacob, ano po ba talagang real score sa inyong dalawa ni Miss Charmaine? May mga kumakalat pong balibalita na kabit niyo raw po ito. Sir, pakisagot naman po, totoo bang si Miss Charmaine ang number 2 niyo? Ayoko talaga silang sagutin kaso hindi ko naman kayang manahimik lang, lalo na't mali nang pinupukol nilang issue kay Charmaine. Bumaba kaagad ako ng kotse at mabilis na hinubad ang suot kong shades. Isa-isa kong sinagot ang mga media, in a way na mapapahiya sila. Honestly, Charmaine and I are already engaged. Yes, you heard me right. A year ago, nagpropose ako sa kanya and she said yes to me. We were so in love to each other until Rafael came in our life. They were good friends at nag-decide silang dalawa na mag-aral sa Paris. Doon na kami nagkalabuan ni Charmaine. You know, LDR? Kaya naman nang malaman kong nakabalik na siya dito sa Pilipinas ay kaagad ko siyang pinuntahan kahit na launching din ang creations ko. Ganon ko siya kamahal. Sunod ko namang hinarap ang isa pang media. About sa issue na number 2 siya. Walang katotohanan yun because she's the only one who catches my heart. Matagal nang patay si Lucy nang magkaroon kami ng relasyon. Tinalikuran ko na sila pagkatapos nagpakatanga ulit ako. Hindi ko inisip na walang maniniwala sa sinabi ko dahil lahat sila'y narinig kung paano ko nireject ni Charmaine that night. Parang sarili ko lang ang niloko ko. I'm sure na mag-aapoy na naman sa galit kapag napanood niya ang interview ko. Samantala, nakangiting Odette ang sumalubong sa akin sa hallway. Napakunutuloy ako ng noo. Hindi ganitong pagmumukha niyang in-expect kong sasalubong sa akin. Sir, congratulations po! For what? Sir, number 1 po tayo ngayon. Really? Well, that's good to hear. Actually, sir, Lesotho po talagang nag-number 1 ng launching kaso nagkaroon po ata sila ng problema kaya nag-fail sila sa pagre-release ng stocks. Kaya yun, nag-take over tayo. Pumalo po kaagad ng 1.5 billion ang sales natin. Nagniningning ang mga mata ni Odette habang nagkakwento. Kung sa bagay, good news naman talagang nangyari. Pero bakit parang hindi ako masaya? Bakit parang wala lang sa akin ang narinig? Ano raw ang naging problema ng Lesotho? Sir, bigla raw po kasing umalis yung CEO ng bansa kaya hindi na na-process ang pagre-release ng mga alahas. Dito na ako ng lata. O umalis sila ng bansa. Bakit agad-agad naman ata? Si Charmaine, kasama ba niyang umalis? Ang alam ko po sir, kasama po si Ma'am Charmaine. Napaka-selfish mo Rafael. Bakit mo siya nilayo na naman sa akin? Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala. Ang pag-asang magkakaayos kami ni Charmaine ay muli na namang nawala. Sign ba kaya ito para tigilan ko na si Charmaine? Kasi kung mahal din ako ni Charmaine hindi siya sasama kay Rafael. Pero ngayon kailangan ko na sigurong tanggapin na kailangan ko na talagang tapusin lahat sa amin. I should forget her. I'm sick of being hurt by loving person who has never gave me a chance to explain. Pinaniwalaan niya lang ang gusto niyang paniwalaan kaya nauwi kami sa ganito. Odette, I am mentally, emotionally, and physically tired. Gusto ko muna mag-isa. Please lang, wag mo muna akong istorbohin. I want to be alone in my office. Okay po, sir. Mabigat ang katawan ko't para akong lalagnatin. Charmaine's broke my heart for how many times at feeling ko'y napagod na itong tumibok. Kinuha kong bote ng alak sa tokador at mabilis yung tinungga.
I have a billion peso sales yesterday at okay lang naman siguro maglasing ako ngayon. Tungga lang ako ng tungga hanggang sa mamanhid ng katawan ko. My phone kept on ringing but I choose not to answer it. Ayoko makipag-usap sa kahit na sino ngayon. Nang makaramdam ako ng labis na pagkahilo ay saka lamang ako nagdesisyong umuwi na. I pick up my phone in my glass table and I was surprised after seeing the name of the caller. Napailing ako't napangiti. It's SPO2 Luntok. Binigay ko nga palang number ko sa kanya. As long as I want to talk to him, I can't. Nasusuka na kasi ako, antok na. Using my Mercedes-Benz, mabilis ko itong kinatakbo. Yung takbo na parang wala ng bukas. Nagigilidan na lahat ng sasakyan na madaanan ko. It made me feel like I am the king of the road. Beep beep beep, bumubusi na rin ako ng walang dahilan. Naihibang na ata ako dahil sa tama ng alak. Pagdating ko sa mansyon ay sandali akong naupo sa sofa. Hindi ko na kasi kayang pumanhik pa ng hagdan, kaya naisip kong dumito na muna. Hanggang sa hindi ko na namalayan at nakatulog na pala ako. Kinabukasan, nagising ako dahil sa isang tawag. SPO2 is calling. Bakit kaya siya tumatawag? Sa isip-isip ko. Pikit pang isa kong mata nang sagutin kong kanyang tawag. Ang totoo niyan ay antok na antok pa akong ngunit dahil sa paulit-ulit niyang pagtawag ay naisip kong baka importante naman ang sasabihin niya. Hello? Hello Mr. Jacob. Kagabi pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Ah, ganun ba? Busy kasi ako kahapon kaya hindi kita nasagot. Ah, meron ka kasing importanteng kailangang malaman. Important? Ano yun? Tungkol saan? About Charmaine, yung babaeng kinababaliwan mo. Dito lang ako nagkaroon na ng pake sa aming usapan. Oh, anong tungkol kay Charmaine? Naaksidente siya. Silang dalawa nung Rafael. Nahulog kahapon sa bangin yung kotseng sinasakyan nila. Biglang gumuho ang mundo ko. Paanong nahulog? I thought nasa Paris na sila ngayon. Wait, is that true? Paano mo nasabi? Ang alam ko nasa Paris na sila. Yun na nga. Habang papunta sila ng airport ay nawalan ng prenong kotseng sinasakyan nila. Nahulog sila sa bangin. Parang mas dumobling sakit ang nararamdaman ko sa narinig. Ganito rin kasing sakit ang naramdaman ko nang mabalitaang na-aksidente si Lana at si Lucy. Pero mas masakit ata ngayon. Ang totoo, natatakot ako magtanong kung ano ang lagay ni Charmaine. Natatakot akong baka hindi ko kayanin ang aking malalaman. But I have to. Kamusta sila? Anong lagay nila? Nasa sila ngayon? Sad to say, hindi nakaligtas si Rafael. Dead on arrival siya sa ospital. Si Charmaine naman, marami siyang bali sa katawan at kaya kita tinatawagan kagabi ay dahil nahulog daw ito sa ospital bed. Kaya lalong lumala ang lagay niya. Double trauma sa ulong nangyari kaya nakomatose siya. What? Saang ospital ba yan? Napaka-irresponsable naman. I will sue them. I-text mo sa akin na exact address kung saan sila nakakonfine at pupuntahan ko sila. Okay. Dali-dali akong pumunta sa banyo para maligo. As in mabilisan lang talaga. Matapos ko magbihis ay kaagad na akong bumaba at sumakay sa aking sports car. Pagdating ko sa nasabing ospital ay kaagad kong pinuntahan sa ICU si Charmaine. Napaiyak agad ako sa aking nakita. Napakasakit sa akin na makita siyang puno ng aparato sa katawan. Yung tipong kailan lang ay ang lakas-lakas pa niyang rumarampa sa stage. Tapos ngayon ay nakarating na siya na parang lantang gulay. Dok, gawin niyo pong lahat para magising siya. Babayaran ko po kayo kahit na magkano basta magising lang siya. Akala ko sa pelikula ko lang ito naririnig. Hindi ko akalain na totoo palang masasabi mo ito sa doktor. Kapag ang taong mahal mo na ang may sakit. Hold on babe, nandito na ako. Tila kapalaran na ang naglapit sa amin, ngunit nanatili pa rin itong malupit. Sunod kong pinuntahan si Rafael. Sad to know na kaya pala sila babalik ng Paris ay dahil namatay palang mga magulang nito. Kahit anong galit ko tuloy sa kanya ay bigla na lang naglaho dahil nakita ko mismo ang wala ng buhay na si Rafael. Kaawa-awa talagang sinapit niya, maging ang mga magulang niya. At dahil wala na akong choice ay ako na ang nagbigay ng disenteng libing sa kanya. Pinakrimit ko na lamang ang mga labi niya para kapag dumating ang araw na magising at hanapin siya ni Charmaine ay may maipapakita pa rin ako sa kanya. Anong mangyayari ngayong nawala na si Rafael sa buhay ni Charmaine? Ano nang mangyayari sa dalaga ngayong mas lumala pa ang lagay niya? Magising pa kaya siya?
Anong buhay ang naghihintay sa kanya ngayong wala na si Rafael at si Joaquin ang taong naiwan sa kanya? Muli kayang magpatuloy ang naudlot nilang relasyon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.